saan mo na napapasok doon eh. Alam mo, Pero tutusin, Sir Pao, sige. alam mo, kaya nagkagulo-gulo na ganyan. Sana, may tama doon sa point mo na dapat senyoris ang inuna sana. But, sana nung una pa, nung like for example, nung 25 greatest player mo nang inuna, dapat yung mga Hall of Famer or yung mga retired, yung mga non-active. Kaso ang nangyari kasi, parang naging mix ng inactive, ng active at mga talagang mga retired na yung mga matatanda na. So, kaya doon nagkaroon ng confusion eh. Dahil, ano pa talaga to? Greatest ba Hall of Fame? Kasi parang dumadating, bakit kailangang i-prioritize yung mga naging senior na kaysa doon sa mga active pa. Dapat kasi pinaliwanag ng mabuti ng PBA kung ano ba talaga yung naging basihan ng kanilang pagpili para hindi nagkakaroon ng controversy. Kasi alam mo naman sa atin ngayon sa social media, Diyos ko po, napakaraming magagaling sa social media. Hindi, naintindihan naman. Pinag-uusapan lang naman natin. Yung sa akin nga, I mean, sabi ko nga, agree naman ako magaling si Scotty at saka si Junmar. Parang it feels lang na nalilesen yung impact doon sa mga nalampasan, tapos bigla mong ibabalik. Kapag kinusuder mo na, hindi mo na pinasok dati, ibig sabihin, hindi ka greatest. Lalo ng era mo, tapos ngayon ipapasok mo. Ano yan, parang consolation prize? Dalawang beses ka umattend, dalawang beses ka sumali, tapos saka kayo papasok ngayon. Parang pangit eh. Parang consolation prize, no? Parang kasi nga, diba? doon sila nagkamali, Sir Paway. Yung parang, hindi naman natin sinasabing magaling tayo sa kanila dahil tayo naisip natin to. Kasi siguro wala naman nag-isip na magiging ganito sa dulo. Na sana nga, nung una pa lang nilang kinreate yung 25. Nag-start sa 25 tama, Sir Pao. Sana inuna nila lahat ng Hall of Famer sana talaga para hindi nagkaroon ng mga debate na ganyan. Kontra dito, kontra doon, na dapat si ganitong ganun. Kagaya nung nangyari nga, di ba nag-start lang naman ng controversy kay Nelson na Saitono talaga eh. At dapat ngayon nanganak. 25 pa daw eh. At nanganak. At nanganak yun, Sir Pao, di ba? Bakit nanganak? Si Hodor. Sige. Di ba? Nakapasok siya sa Saitono, meron na namang isnab na sinasabi nila. Which is si Hodor. Diba? Which is, yan, kumari, pag biglang napasok yan sa susunod, dapat inuna na lang. Kasi, hindi naman ganun masasaktan masyado yung, I mean, hindi naman to ranking eh. Ranking ba to? Sa hindi akin lang, naman, Sir Pao eh. Oo. Kaya nakakaano, kasi yung 25 greatest, ang hirap din naman pumasok doon. Pero, yun na nga, biruin mo, saka mo isipin, naglalaro pa to nung 1970s, saka mo papasok sa Natwadless. Nakailang greatest na awarding ka na. Tama naman. Tapos, tama mo pasok sa, anyway, napainit lang natin discussion. But, lalo na si, yung, eto si GM sa papasok ko. Umakyat ka na, bro, JM. Yan. Boss Pao. Real quick lang. Hindi ako, ang take ko lang naman dyan, pag sa gaya ng sabi nila bro, Baksisi, nila Poli, syempre pag greatest, the best of the best. Pero, bigyan na lang natin ng consideration yung mga ibang player din. Alam niyo yan, dapat pahalagahan din ng PBA na, alam niyo yan, na may Hall of Fame din. Kumbaga, binibigyan din nila ng parang sa media na pinapakilala din nila. Kasi gaya niyan, yan si Ranidel, 'di ba? In terms of kasi sa the best of the best, parang pagkakarinig ko, nag-base sila sa ano lang eh, sa MVP lang eh. Kapag may MVP, possible pwede ka sa greatest. 'Di ba? Ano naman yung mga nambag nila LA Tenorio, 'di ba? Nila Ranidel de Ocampo. So parang syempre kahit pa paano naging inspirasyon sila sa mundo ng PBA. Kumbaga yung basketball sa Pilipinas. Ayun lang yung ano ko yung take ko eh.
Kaya medyo parang crucial para sa mga ganyang greatest. Gaya niyan, playing pa si Scottie. Syempre mas maganda makita pa natin yung milestone ng nila Scottie kasi nandiyan pa sila eh. Yeah, 'Di ba? oo. Mas maganda yung a-awardan nyo sila kung tapos na siya tapos masasabi na yung lahat ng achievements. Unlike yung hindi pa tapos nadadagdagan pa yung milestone nila. Parang ang pangit na. Hindi na mapapahalagahan, 'di ba? Yun lang yung sa akin, Boss Pao. Yan na nga. At saka ano ako, ikaw nanonood ka ng PBA Moto Club, sabi ni natatawa ako sa sino nga yung nagsabi noon, sabi kung si Pingres pinasok nyo, dapat si Freddy Abuda. Joseph Yo, pasok na si Freddy Abuda, hindi nga nagdo-double digit average si ano. Paano yun? Si Joseph Yo nagsabi nun. Oo. Pero hindi sa akin, based daw sa sinasabi ni JM. Parang ang pinupunto na ni JM, dapat Hall of Famer na lang. Hall of Famer na lang para walang conflict. Doon papasok yung mga inactive, hindi mo na ipapasok dyan unless mag-retire sila. Dapat yun na lang ang terminology na ginamit ng PBA. But isn't that like that na rin? Parang gano'n na rin yun? Yung greatest? Diba Hall of Famer are the greatest? Hindi kasi, imagine, Sir Pao, pagka-greatest kasi, tama yung sinabi, one of the best. One sasabihin of the best ba natin, Hall of Famer, hindi, ikaw, Sir Pao, tingin mo, napakadali bang kunin ng season MVP? Mahirap, oo. O diba? So, ibig sabihin, one of the greats ka talaga. Hindi lahat ng greats nakakuha ng MVP. Okay. So, kumbaga, matik yun. Hindi dahil nag-MVP na matik na. Isipin mo, hindi ka naman mag-MVP kung hindi ka magaling. At ang pinag-uusapan dito, hindi lang isang conference. 3 conferences ang pinagbabasihan para makakuha ka ng isang individual award na napakarami mong kalaban. Yeah. Ultimo kung kakampi mo, kalaban mo sa award na yan eh. Yeah nga, I get the point of many regarding if you're an MVP, you should be, part of the greatest. But there should be a process. So pag kunwari, rookie pa lang. Kunwari lang, rookie or sophomore ka. Naka-MVP ka na kagad. Pasok ka na kagad sa greatest player? Yes. Grabe yun. Season MVP Sir Pao, ang pinag-uusapan natin, MVP. hindi finals MVP, hindi best player of the conference. Hindi iyon kunwari, nagets ko, yung 3 yung buong season, buong taon. Yeah. So, kunwari, nagkaroon ng 60th, tapos kakapasok mo lang ng 58, 59, nag-MVP ka na agad, ipapasok ka na agad. Kawawa naman yung mga malalampasan na magagaling din. Parang kinonsolation lang talaga. Anyway, I mean, I understand the point. Doon nga yung sinasabi ko, Sir Pao. Kung ang terminology na ginamit sana or yung words na sinabi, Hall of Fame, no question asked. What's the difference between the greatest player and the Hall of Fame? For me, pwede ka na sabihin greats kahit active player ka pa eh. Pagka Hall of Fame, matik, kino-consider natin is yung mga retired players eh. Ginagamit sa lahat ng yan eh. Sa lahat ng sports, hindi lang sa basketball, ultimo sa wrestling. Kapag ka nandun ka na sa stage na alam mo ng past prime na, palabas ka na dyan sa institusyon na yan, nagkakaroon ng word pa na inductee, Hall of Fame inductee. Ibig sabihin, papasok ka na dun sa Hall of Fame. Okay. So, ang pagkakaiba lang nila, pag Hall of Fame is kailangan retire ka for a certain period of years. Kumbaga, yung term graduate, pero, Sir Pao. Graduate. Pero, essentially, the qualification is the same. Yes. Maraming achievements, syempre. Parang ganun lang. Yes. Pero hindi lahat ng maraming achievements. Pero Sir Pao, kasi nga,
kung bakit hindi ka masasama. Ewan ko ba? Kung ako doon ko lang naman talaga nakitang mali eh. Kaya naging ganyan ka-questionable yung mga pagpili. Kasi may mga nahuli na mga matatanda na biglang ipinasok. Na sana, kung nag-start sila ng 25, sinelect na talaga nila lahat, sinala na nila muna lahat ng mga retired players na talagang malaki ang achievements individually and malaki ang naiambag pagdating sa Philippine basketball. Sana ganun sa ganun siya nag-start. Siguro, walang magiging conflict. Yeah. I mean, I'm sure there'll be conflict either way. Na na nga ito may comment dito, if Pingris was in the top 40, what about Dignadice, si Chito Loizaga, Big Pablo, Glenn Capacio? Iba rin siguro kasi may mga pumipili. Sabi nila, may nag-comment pa, di dapat isama na rin natin si Napoli, may mga impact yan sa mga laro, active pa rin sila. Impact, pero hindi pasok sa lahat ng hindi pasok sa lahat ng criteria. Pero yung nasa listahan na yung 20 kahapon na inong isang araw na pinag-usapan natin, halos pasok sila. Lahat yun qualified kasi yun Sir Pao yun na nga. Parang tapos, tinimbang na lang muna kung ito muna yung papasok. Parang ganun Parang ito yung mga mabibigat, ipasok na natin muna to, parang ganun. Ito honest question. Pero sabi pala ni Doc, sali ka when you have time And then papasok ko si Shakobi. Hey, Sir Pao. Relax lang may sasabihin lang ako ng mabilis. Sir Pao. Sige, susunod ako. May isasagot ko lang yung ni Pony. Oo. Ito mo na gusto ko lang sabihin. And actually, tanong ko to, kasi nga, naglabas sila ng picture, yung 20. Tapos, hindi ka nakuha. Tapos, next year nakuha ko. Anong pakiramdam ng players noon? Kaya yung mga players mismo nagsasabi na dapat may rules man lang. Kasi kung ikaw yung player, diba? Kita mo halatang-halata sa mukha ni Ranidel. Nagkakaroon ng disappointment tuloy. Diba? Disappointed siya, diba? Nilabas pa yung pangalan. Dapat hindi na nilalabas yun Yung deliberation within the panelist na lang talaga dapat. Ito, nag-come up, sinabi parang, ilan ba? 35 ba? 30 daw. Oo, tapos bumalag pa daw sa 13. Kung mapalitan ni Ranidel, nakasama siya sa 13. Paktay. Tapos naunahan siya ng 2 active. Yun ang mali. Dapat sana, masyado kasi silang pinapublic nila lahat ng ganun kaya nagkakaroon tuloy ng criticism. Anyway, what's you're gonna say? Ayan, yung sabi kasi ni Pony Power 8, criteria. What criteria? No criteria except MVP criteria. Agree ka ba doon, Sir Pao? Pinag-uusapan nga namin last night yan Merong criteria. 4 yun, hindi lang MVP kasi napakabigat lang talaga kapag ka nag-MVP ka dahil isa yan sa mga individual awards na hindi lahat nakakakuha. Napakahirap kunin unless talagang magaling ka. Yeah. Diba? May criteria naman, Sir. Meron pong criteria, guys. Yun na nga. Syempre kasama yan para yan pumipili ka ng MVP. Parang pumipili ka kung although it spans across your career. So, your achievement, your season stats, yun lang. Ayun nakasulat doon. Pero sometimes you would question nga, what about Mark Pingris? Meron bang audience impact? Kasi audience impact malakas si Mark Pingris sigurado Pero sabi nga nila, single digit. Sa media. Oo. Kasi may ganun talaga. I mean, sabi nga nila, some of the players could have been much better. Pero hindi sila paborito ng media, hindi sila paborito ng tao. Pero kasama rin yun kasi. Kaya very subjective talaga very subjective. Pakisabi mo na nga yung 4 na criteria para makatulog na si Pony Power. Pwede siyang i-research actually. Nasa ano naman siya. Kung ano yung ginagamit na criteria for greatest PBA players. Hindi, nilista ko to But I'll get back with you. Sali ka sa usapan po ni Power 8. Pwede ka makita dito. There's a link.
Actually, ano, ano yun, gusto individual awards, achievements, yeah, may individual longevity, awards, longevity, yan. Stats, impact to the syempre game, kasama dyan. parang ganun, impact to the Tapos team. may audience impact talaga. Kasama talaga no? May audience Meron siya, impact meron. talaga. Sa lahat ng contest, kahit sa singing contest, may looks, criteria may lahat. ganda ng boses. Yes. Tapos may audience impact. Kung gusto ko talaga ng tao kahit mas maganda yung boss ng iba, dumagdag yun inad. Panalo Siguro Teka lang, doon lang talaga nagkaroon ng Sir Pao, no? Na dapat kung 10 na lang talaga nilalabas. Hindi rin magkakaroon din pala ng question. No? Mahirap. Kasi Kaya dapat talaga may rule. Yun yung sinasabi ko. It's better to have a rule. Like, exemption naman din kasi. Kasi pwede mong pwede mong i-depensa si Scotty at saka si Junmar Alam mo bakit? Kasi MVP sila. Tama. MVP sila. Ngayon, siguro, if you're not an MVP, maybe a rule should be added that there will be kind of a seniority in place. No, which is siguro the reason why pinasok na ngayon bigla yung mga matatanda. Pinasok lahat ng matanda, di ba? Yung mga senior. Pinasok lahat. They're trying to make up for it. Naipasok ngayon lahat Even yung Manny Victorino na wala sa list of 20, biglang pumasok sa top 10 Yun na Kaya nga. di ba sinabi ko kay Sir Doc na, wala sa 20 si Manny pero biglang nabigyan ng consideration, nasama sa top 10 kagad. Yun. Ang hirap kasi. Siguro, exemption to the rule lang talaga kasi MVP. Yun na lang. Pero moving forward, siguro ang tawag dito, merong certain year na priority. I don't know, ang hirap. Siguro, Sir Pao, siguro i-emphasize yung yung requirement pagdating sa longevity. Longevity, hindi, pati siguro yung plays at least 5 years, minimum of 5 years, parang ganun. Pwede Hindi yun. naman. Pwede. Mga ganun sana. Wag mo naman 5 years, parang konti ng 5 years Naiksi ba yun? Biruin mo ito This is my question. Naalala ko kahapon. Nung Tuesday tayo nag-usap, sabi, there was an MVP in the NBA, but it's not a part of the greatest player. Do you know who it is? Kahapon sinabi si Derrick Rose daw. Hindi pa ba kabilang si Derrick Rose? I-confirm mo yung nga, guys. Ito yung point. Paano nga pag nag-MVP ka within the 5 years of your career and na-injured ka on your 6 years, hindi ka na nakalaro? Should you still be considered the greatest player? Kung 5 years ka lang naglaro? Sir Pao, meron yan ganyan, Sir Pao, pero finals MVP lang. Kung sa short stint pero pumasok sa 75 greatest players is Bill Walton. Bill Walton. Yan, sample din yun. So longevity is not really a big yung yung maraming talo-talo talaga pagdating sa credentials, pati yung mostly napansin nyo ba kagabi, Sir Pao, yung mostly binabanggit ng committee is number 1 talaga is MVP ng MVP. Yun talaga. Siguro hindi na nila sinabi yung first credential is MVP. MVP talaga. MVP naman kasi talaga Individual award kasi yun Yun ang pero hindi lang nila sinabi na ito yung first priority, pero yun talaga ang dating Hindi lang nila sinabi talaga. Kasi Sir Pao, yung pinakalusot nila Scotty, tsaka ni Junmar kasi diba? no questions asked kay Junmar. Ito na lang, Sir Pao, to be fair na lang Bro Chris, pati Sir Pao, na lang
kasi sabi ni Alan kay Dick, pinanood ko yung replay, long time ago na pala walang parangal sa PBA yun, PBA Hall of Fame. So maganda, bring back talaga kasi Sir Pao, to be fair naman, siyempre hindi natin na control yung buhay natin. Yun maganda kasi yung matanggap nila yung yun nandiyan pa, buhay pa sila, matanggap nila yung yung parangal na greatest player sila, ganun. Kasi sample ko lang to kay kay George Mikan, Sir Pao, kasi pioneer siya ng NBA. So in 1996, siyempre matanda na siya. Nakita yung inaalalayan na siya ni Bill Russell, pero at least natanggap niya yung parangal na 50 greatest player siya. Tapos pumanaw siya is way back in 2005. So yun ang Sir Pao, kung hindi mapasok sa greatest player, pwede sa sa PBA Hall of Fame. Maganda yun, maganda yung suggestion ni pati yung maganda yun ewan lang anong year yung sinabi ni ni Alan K. Dick kung kasi long time ago na daw yun eh. Ayun sabi ni Doc, year 2000, so almost 20 years na. So Dapat siguro, parang iyan ang magiging standard consolation. Parang ganon, Sir Pao, tingin mo, na kung hindi ka man pumasok sa PBA greatest players, ma-considered ka man lang as Hall of Fame, parang ganon. Ang weird naman pag hindi ka greatest tapos hindi ka Hall of Fame. Kaya tinatanong ko, Sir Pao, mas mabigat? nawiwirdoan ako eh. Kasi ganito mostly kasi sa Hall of Fame, napansin ko kasi walang active player, puro retired. Pero yun yung in-explain ko kanina eh. Na pag sinabi mong Hall of Fame. Tapos kasi sa NBA kasi, example ko lang to na sabi ko na to sa comment section. Ito sample, si Big Ben Wallace. Hindi siya pasok sa top 75 pero he is a Hall of Famer because of his multiple defensive player award. Tapos nagigets ka. May impact din. Nagigets ka. Parang appreciation ng Hall of Fame, parang gano'n. Pero ito rin ang yung Hall of Fame, sino nag-award? Naismith. Naismith yun, Sir Pao. International, 'di ba? It's not the NBA. Yes, hindi kasi sinabi na NBA Correct. Hall of Fame. So, correct. That's why iba yung criteria nila. Iba yung decision making nila. Para yan, sasabihin ni Philippine Boxing, para yan sa boxing eh. Parang iba yung tingin ng WBC na magaling, iba yung tingin ng sa NBA, parang gano'n nangyari. So, ang weird kasi pag Hall of Fame ka tapos hindi ka greatest player, lalo na pag-retire ka, medyo weird ang dating. Pati insert ko lang, Sir Pao, Bro Chris. Ito pa sa FIBA, kaisa-isang Pilipino na naging Hall of Fame din, FIBA Hall of Fame. So si yung father ni Bing Loizaga. Si Kaloy. Kaloy. Isa. Pero FIBA ang yun. Hindi rin hindi rin split. Iba din yung criteria nila. Yan eh. Tama naman din si Pony. Hall of Fame requirement has to be retired. Naman correct, talaga correct. Pero kung titimbangin nyo, Chris, pati Sir Pao, siguro naman ang Hall of Fame, hindi naman siguro siguro sa ibang tingin siguro, baka ano ba yung tawag ko yun, consolation prize. So parang kung ititimbang, parang magka-level lang siguro yan. Kasi kagaya nito, mayroon kagaya ng sinabi ni Pony, halimbawa niya si Chito Loizaga. Pinakita niya naman dyan kung ano yung credential ng player. So, 7-time PBA champion, 8-time PBA All-Defensive Team, 25th player to score 5,000 points. So, ang tanong kasi dyan, pasok sa dyan sa mga yan, pero yung matataas na individual awards, wala sa kanya eh. Hindi man lang siya naging best player of the conference, nor finals MVP man lang, mga ganon. Naging part siya ng success. So kung titignan mo yung nandun sa lahat, ewan ko lang sa iba, hindi ko sure doon sa mga medyo matatanda na hindi ko na inabot. Pero sa list kasi, kagaya nila L.A. Tenorio,
nila RDO, nila Jeff Carriaso, Bong Hawkins. Halos lahat yan may individual awards kasi talaga yan eh. Mhm. So yun yung sa akin, yung championships kasi pwedeng ang reason hindi ikaw eh. Oo. Correct. Di ba? Nag-gets ko. Kaya Pwede mong makuha ang championship ng palamutika lang or ikaw yung tawag doon si Chris Bulado. Yung Lucky Charm, parang ganun, di ba? Pwedeng marami kang championship. Robert Ory ka, dami kang championship. Pero, Oo. second Pero, ano ka lang, taga-shoot ka ng 3. Oo, taga-shoot ng 3 pagkakailangan lang. Yeah, well, this is why, depende sa ano talaga. May isipin mo kung ang naggagawa niyan hindi nila napapanood yung mga players. Yun lang, mahirap lang.